Morning. Siguro reminders lamang. Later, meron po tayong part 2 ng Biblical Womanhood. So for all the women, you may stay and let us learn about womanhood later on. So may lunch yata na prepare naman yung youth for us to magkaroon ng lunch mamaya. So please do prepare for that and siguro let us start with a prayer. Lord, thank you, Lord, for the strength that you have given us, for allowing us, Lord God, to be here once again every Sunday, to gather, Lord God, to worship you, to pray together, to read your word, and to study your word, O God. So we pray, Lord, that the Holy Spirit will guide us and that you will open our hearts and our minds to the truth of your word, that we may be able to understand it, O God, and that we may truly assess our hearts and respond, Lord God, in a way of obedience that will truly glorify your name. Bless us, O God, this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating aaralin ngayong umagang ito ay isa sa pinakakilalang parable. Okay? At for sure, most of you ay nabasa na ito. Napakinggan na siguro ito na maituro o maaaring kabisado na ng marami ang parable na ito. Luke 8, verses 4 to 15, ay ang unang major parable sa Gospel ni Luke. Okay? Alam natin na ang naging tuon ni Jesus ay ang paghayag ng Kingdom of God. At nabasa natin ito sa Luke chapter 4, verse 43, dahil si Jesus Christ ay nag-iikot-ikot at hinahayag niya ang Gospel at ang paghayag ng parating na kaharian ng Diyos. At muli, sa huli nating pag-aaral, not only in Luke 4:43, but even in Luke chapter 8, verse 1, sabi nga doon, soon afterward, he went on through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. So sa ministry ni Jesus, alam natin na marami ang sumusunod kay Jesus Christ. Nakikita natin yun palagi sa ating pag-aaral. At kapag dinidescribe natin yung kanyang ministry, palaging meron kasunod na maraming crowd na sumusunod sa ating Panginoon. Mainly upang kanilang marinig yung kanyang katuruan, ma-witness ang kanyang mga miracles, at makatanggap ng pagpapala ng ating Panginoong Jesus. Ang iba, alam natin, at aking naituro din last time, ay marami din sa kanila na, alam mo yun, gustong sumunod lamang upang makita at mahuli si Jesus na may masabi siyang mali o kasalanan na maaari niyang gawin. Alam natin na ito ang tuon ng mga Pharisees at ng mga scribes kung bakit sila sumusunod kay Jesus. At sa dami actually ng mga sumusunod kay Jesus, alam natin na marami rin sa kanila ay hindi tunay o genuine followers o disciples ni Jesus. At ang parable na ito ay mahalaga upang ma-divide ang mga tunay na disciple at hindi disciple ni Jesus para magkaroon sila ng understanding. Kasi maraming sumusunod sa Kanya. Kaya siya nagbigay ng parable para ma-assess nila ang kanilang mga puso. Bahagi din actually ng parable na ito ay upang ma-reveal kung ano ang kingdom of God. At sabi nga sa verse 10 ay para ma-conceal din kung ano ang kingdom of God. So, this parable reveals and conceals the secrets of the kingdom. Para ma-reveal yung kingdom at yung iba para hindi nila makita kung ano nga ba ang kaharian ng Diyos. Kaya naman makikita natin na sa mga disciples lamang ni Jesus itinuro ang ibig sabihin ng parable na ito. Pero syempre, for our time, dahil may Bible na, alam na natin kung ano ang kahulugan ng parable of the sower. Sabi nga sa Luke chapter 8 verse 10, he said, "To you it has been given to know the secrets of the kingdom of God, but for others they are in parables, so that seeing they may not see, and hearing they may not understand." Bakit kaya ginamit ni Jesus ang patungkol sa sowing of seeds? Para makita natin yung context. Bakit kaya parable of the sower? Okay? Kasi most of the time, pagka gumagamit po ang ating Panginoon ng mga parable, ito ay kwento o story para na ma-relate nila ng malinaw sa kanilang sitwasyon at maunawaan nila kung ano yung kanyang itinuturo. Mainly, kung bakit po patungkol sa sowing of seed, because in the first century Palestine,
ito po ay isang agricultural society. Ang mga farmers at that time, na sila po ay nagsusow ng seeds by hand, scattering them broadly. Alam mo yun, hinahasik nila yon. At sa agricultural place, malinaw sa kanila ang mga sasabihin ni Jesus na sitwasyon o kung ano ang lugar ng isang ng isang bukid. Okay, in a way kung ano yung bukid para sa kanila or yung field. Okay? For sure, clear sa kanila kung ano yung footpaths ran through the fields, kung ano yung rocky outcrops lay just beneath thin soil, and thorns grew quickly. So yung lugar na yon ay may picture po dito ang mga tao, kaya mauunawaan nila kung ano nga ba talaga ang kahalagahan ng agriculture before o nung pagtatanim. So a typical yield also, para dun sa kanila, in their agricultural time, it only yields for 7 to 10-fold. Okay? Jesus actually here, sa parable po ng sower, may promise po siya ng 100-fold. So it shows a supernatural abundance. So ibig sabihin, sobra-sobra yung magiging resulta ng kanyang tinanim kung ito ay nahulog, yung seed na ito doon sa good soil. So kung ating makikita yung context, yung setting, dito ngayon, bakit makikita natin kung bakit ito ginamit ng ating Panginoon as a parable dahil meron po silang understanding kung ano nga po ba ang pagtatanim. Okay, siguro sa inyo meron mga nakakaalam kung ano nga po ba ang agriculture. Ako po ay hindi isang farmer, so siguro nakukuha ko na lang yung understanding nito dito din sa parable na ito. So knowing the context and setting, let us read our passage here in Luke chapter 8, verse 4 to 15. Sabi dito, "And when a great crowd was gathering and people from town after town came to him, he said in a parable, a sower went out to sow his seed. And as he sowed, some fell along the path and was trampled underfoot, and the birds of the air devoured it. And some fell on the rock, and as it grew up, it withered away, because it had no moisture. Some fell among thorns, and the thorns grew up with it and choked it. Some fell into good soil and grew and yielded 100-fold. As he said these things, he called out, 'He who has ears to hear, let him hear.'" Verse 9, "And when his disciples asked him what this parable meant, he said, 'To you it has been given to know the secrets of the kingdom of God, but for others they are in parables, so that seeing they may not see, and hearing they may not understand. Now the parable is this. The seed is the word of God. The ones along the path are those who have heard, then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. And the ones on the rock are those who, when they hear the word, received it with joy, but these have no root. They believe for a while, and in time of testing fall away. And as for what fell among the thorns, they are those who hear, but as they go on their way, they are choked by the cares and riches and pleasures of life, and their fruit does not mature. As for that in the good soil, they are those who, hearing the word, hold it fast in an honest and good heart, and bear fruit with patience." So simple lamang po yung magiging outline natin, the parable here in verses 4 to 8, at yung explanation po ng parable sa verse 9 to 15. So dito po sa parable of the sower, sa verse 4 to verse 8, simple lamang, may binigay siyang parable. At isi-simplify ko yung ating pag-aaral dito, hopefully maging malinaw at makita ang tuon ni Jesus kung bakit niya itinuro ang parable of the sower sa kanila. So verse 4, makikita natin na maraming tao ang nag-gather kay Jesus Christ. A great crowd was gathering. At ilalahad dito ni Luke na sila ay galing sa iba't ibang lugar. So hindi lamang siya dun sa lugar kung saan nagpunta ang ating Panginoon, which is in Galilee, but in other towns din, narinig siguro yung story about Jesus Christ na naroon siya sa Galilee at sila ay nagpunta roon. At dahil sa kanilang gathering, si Jesus ay nagturo sa kanila ngayon ng parable. Ano nga ba ang isang parable? Okay? Ang salitang parable sa Filipino ay ginagamit po na translation sa kanya is talinhaga. Okay? Talinhaga o parabola. Parang kapag ginamit naman natin yan in Tagalog, parang mas lalong lumalim. Okay? Ito ay actually isang maiksing kwento na nagtuturo ng moral o relihiyosong pag-aaral.
In Logos, in Logos software, kanyang dinefine yung parable. A parable is a short story designed to illustrate or teach some truth, religious principle, or moral lesson. So makikita natin sa definition na ito ay story na nagtuturo ng importanteng katotohanan. Sabi nga, parang coming alongside. So may isang story which is natural na alam ng mga tao, pero behind that story is something truth na galing sa salita ng Panginoon na nais niyang ituro sa kanila. So ito po yung parable. Okay? So ano yung story na ililahad ng ating Panginoong Jesus? Sabi ko nga kanina, it's an agricultural parable. Kumbaga, ito'y patungkol sa pagtatanim. Sa verse 5, sabi nga, a sower went out to sow his seed. So a sower went out, siya po ay nagtanim. At alam natin na may 4 na mapupuntahan ang seed na kanyang in-scatter that time. Meaning, kanyang itinapon ang seeds na ito at ito ay napunta hindi lang sa field kung saan may good soil, kundi sa yung ibang seeds na ito ay napunta din sa iba't ibang lugar. Okay? So isa-isahin natin ito. Una, and as he sowed, some fell along the path and was trampled underfoot, and the birds of the air devoured it. Siguro alam nila ito, no? Kumbaga kapag narinig nila ito ng mga Jews at that time, alam nila na, meron iba na nahuhulog sa path na ganito, maraming mga ibon din na nakapaligid doon at kinukuha yung kanilang mga sinasaboy na seed. Pangalawa, some fell on the rock. As it grew up, it withered away because it had no moisture. Siguro tayo, alam natin yun. Importante para sa isang seed na tumubo ng maayos, kailangan niya ng maganda na soil, na malalim, hindi mababaw lamang. At hindi siya tutubo, nakakita na ba kayo ng seed na tumubo sa rock? Siyempre, wala po. Okay? Pangatlo, sa verse 7, and some fell among thorns, and the thorns grew up with it and choked it. Okay? Pang-apat, sabi doon sa verse 8, and some fell into good soil, and grew and yielded 100-fold. So sa parable na ito, ating makikita na ang seed ay nahulog sa 4 na soils. Okay? 4 soils, kung ating titignan, may 4 na soil, ano yung nangyari, ano yung naging resulta. So yung una, nahulog siya sa isang path, okay? Trampled and birds devoured it, no growth, walang pagtubo. Okay? Yung pangalawa, rock, grows but withers for lack of moisture. Wala ding growth. Okay? Pangatlo, thorns that grew up with it and choke it at wala ding paglago. Okay? And then lastly, good soil grows and yields 100-fold and abundant harvest. So actually, kung ating makikita, simple lamang po talaga yung parable of the sower. May tinanim, natanim sa iba't ibang lugar o soil, iba't ibang resulta sa iba't ibang soil. 3 seed, walang naging resulta, natamnan pero hindi nagbunga, pero may isa na natamnan at nagresulta ito ng marami. For sure, alam natin kung ano ang sinasabi ni Jesus patungkol sa pagtatanim. May idea sila patungkol sa path at sa ibon na kinukuha ang mga seeds na napunta sa pathway. May idea din sila kung ano ang rocky place na kinahulugan ng seed na hindi talaga tutubo ang seed doon. May idea din sila patungkol sa thorny place na kung tumubo man ang seed na iyon, hindi ito tutubo ng tama. At alam nila kung ano yung good soil at resulta nito ay magiging maganda. Alam nila kung ano ang pagtatanim. Alam nila ang magiging resulta. Ang problema, hindi nila actually alam kung ano yung ibig sabihin ngayon ng kwento ni Jesus. Tayo alam natin, dahil alam nabasa na natin to siguro ilang beses, siguro sa children's ministry, nabanggit na ituro na rin to sa children's ministry. Pero yung problema noon, alam nila yung story, pero anong kahulugan nito para sa amin ngayon? Yun yung problema actually ng mga taong nakikinig at that time. Ano kaya ang relasyon ng story na ito para sa amin ngayon? Ano ang kahalagahan ng katuruan ng ating Panginoong Jesus? At kung inyong mapapansin sa ating pagpapatuloy, sa pangalawang point, ay maging ang mga apostles o yung mga disciples ni Jesus, hindi din nila alam ang meaning ng parable ng ibinigay ni Jesus. So, ibig sabihin, maging ang mga apostles at that time, hindi din nila alam. At ngayon, sa susunod na bahagi ng ating pag-aaral, ito yung kanyang bibigyang linaw ng ating Panginoong Jesus, okay, na kasama niya.
Pero bago tayo magpatuloy, may mahalagang sinabi si Jesus sa huling bahagi ng verse 8. Sabi doon, as he said these things, he called out, he who has ears to hear, let him hear. So ano yung ibig sabihin nung sinabi ng ating Panginoong Jesus ito? Matapos niyang banggitin yung kanyang parable na kanyang itinuro. So after itinuro ni Jesus ang parable, he called out. Ibig sabihin, may panawagan ang ating Panginoong Jesus para sa kanila. He who has ears to hear, let him hear. Siguro lahat naman sila may tenga, no? Parang lahat naman tayo ngayon siguro na naririto may tenga. Pero let him hear. Ibig sabihin, kung may tenga ka, obviously, meron kang maririnig. Okay, maliban na lang kung yung tenga mo ay puno ng dumi at hindi pumapasok yung tunog o yung mga napapakinggan ninyo. Pero dito, who has ears to hear, let him hear. Ibig sabihin, huwag lamang ninyong pakinggan ang aking sinasabi kung hindi pakinggan ninyo ito ng may pag-unawa kung ano ang ibig sabihin ng parable na ito. Parang ito yung isang challenge na ibinibigay ng ating Panginoong Jesus sa kanila, distinguishing between those who desired to understand what He was teaching and those who did not. Kung may tenga ka, pakinggan mo itong mabuti kung tunay kang nakikinig. So actually, dalawa yung crowd, malaki yung crowd na sumusunod kay Jesus Christ, dalawang klase yung tao na nakikinig at that time. May mga tao na nakikinig na nais talagang maunawaan yun, at meron din ibang mga nakikinig na gusto lang makinig kasi gusto lang makiisyoso, pero wala talagang nais na unawain kung ano man yung sinasabi ni Jesus. Kaya dito, china-challenge na, those who have ears to hear, let him hear. Understand this message. Pero for sure, syempre, yung mga Pharisees at that time, wala naman silang intensyon talaga na unawain kung ano yung mensahe ng ating Panginoong Jesus. At kung ating pong ia-apply ngayon, yung panawagan na ito, mahalaga na sa inyo pong pagdalo ng Sunday service, ngayong umagang ito, ay hindi lang kayo makinig, pero inyong tunay na ipanalangin na inyong tunay na maunawaan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi minsan parang nagiging ano na natin ito Sunday, okay. Sunday kasi I have to go to church. Kailangan ko lang umattend. Ginagawang checklist lang siya para lang makapakinig pero walang understanding. Kumbaga, pumasok kayo dito, paglabas nyo ganun pa rin. Parang walang changes. At nawa hindi po ganun dapat ang maging pananaw ninyo at ang inyong pag-iisip patungkol po sa salita ng Diyos. So when you come to church, meron po dapat anticipation. Ano yung aking matututunan ngayon? Ano yung mga bagay na i-reveal sa akin ng aking Panginoong Jesus upang ako ay matuto at malalong makakilala sa Kanya upang sa aking pag-uwi, meron akong bit-bit na katotohanan na aking maisa sa buhay. So ito po yung challenge din para sa ating lahat. For some, for sure, ang iba sa inyo, alam na yung parable na ito, pwede na kayong mag-snooze out, alam ko na yan. Tapos bigla yung mind niyo na wala na dito, hindi na kayo nakikinig sa akin. Pero pakinggan po natin itong maigi, kahit nasabihin pa natin na alam na po natin itong parable na ito. Okay? Mahalaga na makita natin na ito po yung tuon ng ating Panginoong Jesus para sa mga tao na nakikinig ng mga oras na iyon. So puntahan po natin ngayon yung pangalawang bahagi. Explanation of the parable. That is from verse 9 to verse 15. Basahin ko lamang ulit para at least makita lang natin yung konteksto. When his disciples asked him what this parable meant, he said, "To you it has been given to know the secrets of the kingdom of God, but for others they are in parables, so that seeing they may not see, and hearing they may not understand." Now the parable is this. The seed is the word of God. The ones along the path are those who have heard. Then the devil comes and takes away the word from their hearts so that they may not believe and be saved. And the ones on the rock are those who, when they hear the word, received it with joy. But these have no root, they believe for a while, and in time of testing fall away. And as for what fell among the thorns, they are those who hear, but as they go on their way, they are choked by the cares and riches and pleasures of life, and their fruit does not mature. As for that, in good soil, they are those who, hearing the word, hold it fast in an honest and good heart, bear fruit with patience. So verse 9, isa-isayin po natin yung verses. Okay? Nagkaroon ngayon ng katanungan yung mga disciples ng ating Panginoong Jesus kung ano nga ba yung ibig sabihin. Sabihin, even yung mga apostles, hindi nila naintindihan yung parable na ito.
at nais nilang maunawaan. At nawag ganun din tayo. Okay? Tama yung naging response actually ng mga disciples. Ano ang ibig sabihin nito? Have you tried ba, when you read the Bible, napag-isip na rin ba kayo, teka lang, ano ibig sabihin nito? Yung marami tayong babasahin na passages, verses in Scripture na most of the time, hindi natin naunawaan. Do you give time to understand it? Na, o nga, no? Ano ibig sabihin kaya nito? Especially doon sa mga may study Bible, pwede nyo basahin kung ano yung comment doon ng study Bible para at least magkaroon tayo ng background kung ano yun. So when we study and listen to the Word of God, anong ibig sabihin nito? So ngayon, magkakaroon ka ng interest na maunawaan mo ngayon kung ano ba talaga ang itinuturo ng ating Panginoon. At ganito yung puso ng mga tagasunod ni Jesus Christ. At ito po ay isang magandang halimbawa. Hindi yung parang, alam ko na yan, o kaya minsan nagbabasa tayo ng Bible, o kaya nakikinig, okay, bahala na kung maintindihan ko ito o hindi. Hindi, dapat naisin po natin na maunawaan po natin ang mga bagay na ating inaaral, napapakinggan o binabasa. And then sa verse 10, makikita natin na mahahati sa dalawa ang kasagutan ni Jesus. Para sa mga disciples at para sa iba. Okay? Para sa mga disciples, it has been given to you to know the secrets of the kingdom of God. Yun yung blessing. Ibig sabihin, if you have a heart na nagnanais na ma-understand, bibigyan ka ngayon ng biyaya ng Panginoon, kung ikaw ay Christian na sa iyong banal na Espiritu, bibigyan ka ng understanding at yung blessing is for you to understand the Word of God. Yun yung blessing po doon. Okay? Because you will know the secrets of the kingdom of God. And but for the others na walang interest, walang, alam mo yun, parang okay, kung di ko yan maintindihan, bahala na. Para sa kanila ay hindi nila maunawaan ito at hindi nila maunawaan kung ano yung secrets of the kingdom of God. Kaya binigay sa kanila yung parable na ito so that seeing they may not see and hearing they may not understand. Parang nakakalungkot, ano? Yung parang gano'n, na for some of you, for sure. Ako, nung hindi ako Christian pa before, gano'n yung sitwasyon ko. Alam mo, parang nakikinig lang ako, uuwi ako, wala akong naintindihan na kahit na isa. At nakakalungkot po yung gano'n. Di ba? Parang umattend ka ng Sunday service, studying the Word of God, walang desire to understand it, and then you're going home, nga pala, ano nga ba yung itinuro kanina ng pastor? Wala akong naunawaan. Nakakalungkot po yun. Ibig sabihin, parang naging parable sa inyo yung message ni God dahil wala kayong interest na mapakinggan at unawain ito. Kaya nga minsan maganda, you talk it over with your family. Ako siguro, ang madalas na na-check ko sa inyong lahat dito ay yung aking anak. Di ba? Siyempre, pag uwi namin o kaya when we go home, when we are driving, tatanungin ko, James, ano yung naunawaan mo doon sa preaching ko? Ang kagandahan, yung anak ko, hindi masyado nakaintindi ito ng Tagalog. Pero kagandahan, naunawaan niya. Kasi na-explain niya yung aking itinuturo. Kung ano yung main point, ano yung application, ano yung importance. Kasi kung hindi ko siya mapapasukin sa bahay. So, kailangan niya talaga mapakinggan. Joke lamang yun. Ano? Pero kumbaga, ito yung maganda, part ito actually ng training ko bilang ama sa kanyang anak, na makinig ka mabuti kahit na ito ay Tagalog pa. Kaya minsan nag-i-English ako ng konti para may pumasok man lang ng kahit na kaunti sa kanyang isip. Pero mahalaga na makita po natin yung verse 10. May mga iba na nagnanais talagang maunawaan, papaunawa sa iyo ng Panginoon ito, may blessing. Pero sa iba na walang interest talaga na maunawaan ang salita ng Panginoon, you will never know the secrets of the kingdom of God. At nakakalungkot po kung kayo po ay mahulog sa sitwasyon po na gano'n. In Matthew, atin pong mababasa din yung bahaging ito. Dahil sa Synoptic Gospels ito, meron din pong parable of the sower in the other Synoptic Gospels. Isa na po dito yung Matthew chapter 13, verse 10 to 13. Okay, sabi doon, then the disciples came and said to him, why do you speak to them in parables? And he answered them, to you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. Nakakalungkot, ano? Merong mga makikinig na ibibigay sa inyo yung pag-unawa, merong iba, hindi kayo magkakaroon ng pag-unawa dito. For to the one who has, more will be given, and he will have an abundance.
But from the one who has not, even what he has will be taken away. This is why I speak to them in parables. Because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. Kaya nga makikita natin, Sunday service, Sunday preaching, pag ito'y napapakinggan, it's not about intellectual ability. Hindi ito dahil matalino ka, nakagraduate ka, alam mo yun, marami kang alam. It's not about your ability. It is about God giving you an understanding doon sa kanyang word kung ikaw talaga nag-humble at nagnanais na maunawaan ito. Kasi ang part ko bilang isang pastor is to lower down the preaching na maunawaan ito ng lahat. Not only for the elite, for them to understand. So, ang tuon ko sa aking pag-aaral, kung akin itong ituturo sa inyo, maibaba ko siya sa pinakamadali nyo siyang maiintindihan. Kapag hindi nyo pa naiintindihan, dahil ibinaba ko na yung aking message na madali siyang maunawaan, hindi ngayon magiging problem talaga yung intellectual ability. Yung desire lamang talaga ng puso ninyo kung nais nyo talagang makilala ang Diyos o hindi. Maaari yung iba naunawaan ito pang isang problema, maaaring naunawaan yung message, pero hindi isinasabuhay. Naintindihan, pero hanggang dito lang. Hindi nagkaroon ng pagbabago sa puso. So hindi dapat, when you listen to the Word of God, it should be something na may intellectual assent, but pero meron ding heart change. Bahagi po yung dalawang ito upang tunay ninyong maunawaan siya, dahil kung sinabi niyong, napakinggan ko't naunawaan ko yan, pero hindi ko na isa sa buhay, ibig sabihin, hindi niyo talaga na unawaan. Kasi kung naunawaan ninyo ang salita ng Panginoon, dahil ang salita ng Panginoon ay may commands ito, meron itong bahagi ng salita ng Panginoon ay pagtuturo sa inyo kung paano kayo mamuhay bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Hesus, ito'y dapat isinasabuhay. So, truly understanding, kaya nga minsan maraming magkasabi sa akin, especially in counseling, ay alam ko na yan. Actually, hindi nyo naintindihan at hindi nyo alam. Dahil kung alam mo, talaga, yung salita ng Panginoon at kung sino ang nagsalita netong salitang ito, ano yung dapat mo maging tugon? Kung hindi, mag-obey. Tunay mong naunawaan in your ability, but not in the aspect kung sino ang nagturo o nagsabi ng salita na sinasabi ninyong naunawaan. Dahil ang importante na makita natin, when we study the Word of God and when we listen to the Word of God, naunawaan natin ito hindi lamang yung meaning, pero naunawaan natin na ito'y nagmumula sa Diyos. At importante yung bagay na yun. Kasi hindi ito nagmumula sa akin. Kasi yun yung kung inyong nabasa, yung 1 Thessalonians, ang sinabi ni Paul sa mga mananampalataya sa Thessalonica, sinabi doon ni Paul na inyong tinanggap ang salita ng Panginoon na hindi mula sa akin. Ibig sabihin, pinakinggan niyo yung preaching ni Paul, alam na tinanggap ninyo ito na ito'y galing sa Diyos. At ganun dapat tayong lahat. When we listen to the Word of God, lalo na dito, no, actually, sa parable na ito, ang nagsasalita ay si Jesus Christ. So may authority si Jesus Christ. Ako, wala akong authority. Ang authority ko lamang, ihayag yung salita ng Panginoon at dapat mapakinggan ninyo ito, na ito mismo ang itinuturo at sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga nakakalungkot kung ating titignan, may binigay ang Panginoon na pag-unawa sa iba, meron din ibang hindi makakaunawa. At ito actually yung fulfillment ng prophecy na ibinigay sa Isaiah chapter 6 verse 9 to 10 na mababasa din natin sa Matthew 13 verse 14 to 15. So ipagpapatuloy natin ito. Kasi meron po itong judgment. Okay? Sabi doon, kung saan kinote yung Isaiah 6, 9 to 10, indeed, in their case, the prophecy of Isaiah is fulfilled that says, you will indeed hear, but never understand. And you will indeed see, but never perceive. For this people's heart has grown dull. And with their eyes, and with their ears, they can barely hear, and with their eyes, they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears,
and understand with their heart and turn and I would heal them. So ibig sabihin, yung nangyayari sa mga tao na kaya binibigay ni Jesus Christ in parable, yung kanyang mga katuruan, dahil marami sa kanila na hindi talaga makakaunawa at hindi talaga makakakita doon sa mga katotohanan na ito dahil yung kanilang puso ay naging matigas na. So ito po ay fulfillment ng pangako ng ating Panginoong Diyos na parang curse para sa ibang mga tao na, hindi mauunawaan ang salita ng Panginoon. And that is a curse. And if you have been here in our church for so long, and then wala pa ring perception, wala pa ring understanding, ibig sabihin you are in a curse. Kung kunyari daw, nakikinig ka ng preaching, tapos wala kang understanding, sinasabi ko lamang ngayon dito, yung sinasabi ni Isaiah, na ito'y curse. Kung matagal ka na, may command si God sa scripture, hindi mo sinusunod at baliwala lamang sa iyo ito, ikaw yung sinasabi dito na may judgment. You will continue to be here without understanding and you will continue to be here without even living out the truth of God's Word. At nakakatakot po yun. Kasi hindi naman po porket nandito kayo sa church ay ligtas na kayo. Kaya nga importante na i-check ninyo. Teka lang, nandito ako, nakikinig ako ng salita ng Panginoon na malinaw naman na inihahatid, naunawaan ko ba ito talaga o hindi? Kayo lamang makakaunawa noon. Kayo lamang po makakapagsabi nito. Okay? So yung parable na ito, may double purpose siya. It reveals truth to the humble seekers and it conceals truth from proud rejectors. Kung nire-reject ninyo ang salita ng Panginoon, okay, alam ko ito. Kaya, alam ko naman, naintindihan ko yan, Brother Jay, pero ayoko pa rin. So nire-reject mo rin. It's because of your proud heart. So dalawang klaseng puso ang ipinapakita dito. Puso na nagpapakumbaba at nagnanais na maunawaan ang salita ng Panginoon at puso na mayabang na walang pakialam kung ano man ang sabihin ng Panginoon. Pero bigyan po natin ng kahalagahan. Kasi nakakatakot po yung sitwasyon dahil ayoko po ni isa sa inyo ay mahulog dito sa curse na ito. Na alam mo yon, you will hear but not understand. Nakakalungkot po yung sitwasyon po na yon. Kaya naman may mga tao sa church, marami po ito, not only in our church, but a lot of all churches, akala nila na unawaan nila ang mensahe ng Diyos, but in reality, because of their pride, God gave them blindness na tunay nilang hindi mauunawaan pa ang salita ng Diyos. Pero may pag-asa. Kasi kung kayo ay nandun sa sitwasyon na blind, then ask the Lord for forgiveness. Lord, i-open niyo po yung heart ko. Lord, tulungan niyo po akong tunay na maunawaan ang inyong mensahe. Nawa hindi po ako matulad doon sa Isaiah chapter 6 na curse. Kung hindi, bigyan niyo po ako ng tunay na puso na magpapakumbaba at nanaisin na maunawaan ang inyong salita. One message, two response. Saan ka naroon ngayon? Tunay mo nga bang naunawaan ang salita ng Diyos na nagresulta ng pag-unawa at pagbabago? O naunawaan pero walang tunay na pagbabagong hatid? Naalala ninyo yung teaching last Sunday patungkol sa kalagayan ng isang tao na wala pa kay Jesus? Yung anthropology, yung study natin of man. Ipinanganak na ang tao na makasalanan sa mundong makasalanan na binubulag pa ng hari ng mundong ito na si Satan upang hindi niya maunawaan ang salita ng Diyos. Yun po kasi talaga yung kalagayan ng isang tao na wala pa po kay Kristo Jesus. Kaya nga sinasabi ko, na grace lang talaga ang pwede makapagbukas sa isip ng puso at puso ng tao. Hindi ako hindi ako yung way para ma-save ang isang tao kung hindi ang grace lamang ni God. Kasi makasalanan na siya, nasa makasalanang mundo, binubulog pa ni Satan. Grace lang. The only way is humility. Lord, napaka-makasalanan ko. At hindi po ako patuloy na mabulag ni Satan sa mga katotohanan ng salita na inyong hinahayag. Tulungan niyo po ko sa iyong mayamang biyaya na mabuksan ang aking isip at puso at tunay na makaunawa at maligtas kay Kristo Jesus. Kaya nga mahalaga na makita ninyo, mayroong bang tunay na pag-unawa. Hindi lang alam yung parable of the sower.
Kasi tayo, alam na natin talaga yung story na ito eh. Pero naunawaan ba natin talaga siya? So verse 11, ito ngayon yung parable. Sabi doon ni Jesus Christ, now the parable is this, the seed is the word of God. Sabi nga ni John MacArthur, yung parable na ito means to put one thing alongside another for comparison. So may story siya, siniset along niya ito with a comparison regarding the kingdom of God. Ano ba ang isang ligtas? Ano ba ang isang taong ligtas ayon sa kaharian ng Diyos? So may story ako, ipapasok ko yung kingdom of God story regarding this, kung ano yung isang tunay na ligtas para makita ninyo ang istoryang ito. So the word of God, the seed is the word of God. So Jesus puts it in a story alongside a spiritual truth to make the truth more clearly understood. So isa-isahin natin. The seed is the word of God. So ang seed, ang iniscatter ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Kaya maging ang hindi mananampalataya ay makakapakinig nito. Yun yung kagandahan. Kasi hindi unjust si God eh. Hindi ito pwedeng sabihin ng mga hindi mananampalataya na hindi ko napakinggan ng gospel. Hindi. The gospel is for everyone. Kasi ito'y isinaboy ng ating Panginoon o iniscatter niya para sa lahat. Ang gospel ay para sa lahat. Pero alam din natin na hindi lahat ay tatanggap sa katotohanan ng panawagan ng gospel. Dahil tanging ang salita lamang ng Diyos ang may tunay na makapangyarihan na makakapaghatid ng pagbabago. Kaya nga 'di ba sinabi, faith comes from hearing the words of Christ. Kaya nga importante yung listening. Kaya nga sinasabi ni Jesus Christ kanina, kung ikaw ay may tenga, makinig ka. You are to hear it. Ang kailangan nyo mapakinggan ay ang salita ng Diyos. At inaaral natin ngayon ang salita ng Diyos. Hindi tayo naliligtas ng method. Hindi tayo naliligtas kung ano yung pamamaraan natin sa pagbabahagi. Kailangan maging tapat tayo dun sa katotohanan ng gospel na kailangan po nating ihayag. So the seed is the word of God, na isaboy ito. Ngayon in verse 12, soil number 1, siya po yung the path, ito po yung hard heart. Na isaboy din ito sa mga puso na matitigas. Actually, nakakatuwang isipin na ang ating Panginoong Diyos, despite na alam niya na hindi naman ito bibigyan talaga ng halaga ng mga ibang tao, binigyan pa rin sila ng pagkakataon na marinig. Sila rin, kahit hard hearts, kanilang narinig ang gospel. Kahit ang puso na napatigas na ng kasalanan, ay binigyan pa rin ng ating Panginoong Diyos ng pagkakataon upang kanilang marinig ang gospel. Bakit hard heart? Okay? Ito'y maaaring dahil sa kanilang patuloy na pamumuhay sa kasalanan. Alam mo, may kasalanan, ayokong iwan yung kasalanan ko ngayon, gusto ko ito, hardened heart. Kaya kahit anong gospel na mapakinggan mo, hindi talaga ito mabubuksan unless na mag-humble ka at aminin mo na ikaw ay makasalanan. Maaari na yung heart mo ay puno ng bitterness o puno ng pride. At marami pong ganong mga tao. Alam mo, yung parang know-it-all, ay alam ko na yan. Ay alam ko na yan. Ayaw nila makinig. So, hindi mo lang pag-unawa talaga kung ano talaga ang katotohanan. At hindi lamang yon, sabi ni Jesus, ang ibon na nag-represent actually doon sa devil, ano yung kanyang ginawa? Okay? And then the devil comes and takes away the word from their hearts so that they may not believe and be saved. Ibig sabihin, andito yung gospel message, napakinggan mo dahil hard heart ka, hindi mo tinanggap, hindi lamang yon, may parating sa'yo palagi na gospel, andyan palagi yung devil, kinukuha at kinukuha ito para hindi mo maunawaan. Nakakalungkot po actually ang ang kalagayan ng isang taong matigas ang puso sa mensahe o sa gospel message ng ating Panginoon. Maaari na naririto ka, hard ang heart mo sa sin. Every time na may truth, nakakalungkot. Andyan yung devil, kinukuha ang katotohanan bago pa man ito tunay na maitanim sa puso mo. Siguro yung pinakamagandang example dito ay si Pharaoh dun sa Exodus chapter 7 to chapter 11. Diba? Although sinasabi doon that God hardened his heart. Pero ilang beses din niya napakinggan ang patungkol sa Diyos. Panawagan ng Diyos. Dahil napatigas na ang kanyang puso,
siya ay naluyo sa ating Panginoon at nagrebelde pa. So anong palatandaan ng mga ito ngayon? Kung ikaw ay nakikinig, tapos walang conviction, napapakinggan mo, pero alam mo yun, napapalitan na kagad ng iba sa isip mo. At most of the time, biniblame pa yung messenger. At yun po yung nakakalungkot. Pero sabi nga ni John MacArthur, and I quote, Satan does that through false teachers, fear of man, in John 12:42, embarrassment at identifying with Jesus Christ, pride, doubt that causes them not to believe and be saved, and most of all through the love of sin. So hindi nila tinatanggap ito dahil sa mga kadahilan ng ito. Sa kanilang pag-ibig sa kasalanan, sa kanilang kayabangan, dahil ayaw nilang ma-embarrass na maging isa kay Kristo Jesus. Pero ang katanungan para sa ating lahat ngayon, does the word bounce off you like a seed on concrete or does it sink in? Ang salita ba ng Panginoon, ngayon na napapakinggan nyo, does it bounce off lang? O talagang nagsisink in ngayon sa inyong mga isip at puso? Kayo lamang po nakakaalam noon. Verse 13, soil number 2, the rocky soil, or yung tinatawag na shallow heart. The rocky soil actually represents no depth. Mababaw lamang ang soil dahil ang ilalim nito ay bato na. So ano yung description ni Jesus? Napakinggan nila, pero hindi siya nagtumubo dahil shallow lamang yung kanyang puso. So when they hear the word, they receive it with joy. May joy, ay ang ganda ng message. Ang ganda ng okay, ngayon ko lang nalaman ng patungkol sa gospel kung ano ito. At marami ang ganito, puno ng kagalakan sa kanilang narinig na katotohanan, pero dahil superficial profession of faith lamang ang kanilang naging response, sabi ni Jesus, but these have no root, they believe for a while, and in time of testing, fall away. So hindi nagkaroon ng foundation, dahil walang foundation, may pagsubok na dumating, temptation man ito, trial man ito, persecution man ito, sila ay nag-fall away. Actually, mahalaga na makita po natin, yung word na fall, ang ibig sabihin po nito is nag-withdraw or umalis po sila. Okay, they deserted. Hindi po ito something na temporary backsliding, but a complete apostasy. Kumbaga, actually, dami ko na witness ng mga ganong mga mananampalataya, no? Alam mo yun, ang ganda-ganda ng testimony nila. Tapos, may dumating na malaking problema na wala na sa Panginoon. Bumalik na sa dating relihiyon na kanyang, alam mo yun, relihiyon na hindi naman totoo, hindi naman talaga malinaw yung gospel doon, at doon sila nagpatuloy ulit. So maraming mga taong ganito. They received it with joy, but because of something, umalis lamang po kagad sila dahil may testing na dumaan sa kanilang buhay. Siguro magandang example dito ay si Demas in 2 Timothy chapter 4 verse 10. Siya po ay fellow worker ni Paul. Sabi nga, for Demas, in love with this present world, has deserted me. Mas pinili niya ang mundo kaysa tunay na sumunod sa ating Panginoong Jesus. May joy pero shallow lamang ang pagkakaunawa. In the end, wala pala talagang kaligtasan. So ano ba yung characteristics ng shallow heart? Faith depends on feelings and experiences. So be very careful. Kaya nga sabi ko sa inyo, Christians, hindi tayo people of feelings or emotions. We are people of the truth. Katotohanan. Hindi tayo nakadepende sa emotions natin. Kaya nga minsan meron ako mga napapakinggang testimony at narinig na nag-share sa akin. Alam mo, nung naging Christian ako, nag-worship kami, tapos umiyak ako nung umiyak. Doon ako naging Christian. Tapos tatanungin ko, bakit ka umiyak? Siyempre, feeling ko naman, baka dahil nakita niya yung sinfulness niya at nakita niya yung salvation kay Jesus Christ. Wala namang masama doon. Wala lang. Naiiyak lang ako. Alam mo yun? So it's not about emotions. O kaya sabihin ng iba, kasi tumayo yung balahibo ko eh. Just because of feelings and emotions. So do not depend yung faith ninyo sa emotions or feelings or experiences. May iba nga sa panaginip pa eh. Kaya daw sila naging Christian eh. Kaya paggising daw niya, Christian na siya.
no daily discipline in Christian living. Ibig sabihin, naging Christian ako pero ayoko magbabasa ng Bible. Christian ako pero ayoko nagpipray. So ibig sabihin, walang Christian life. So fake faith po yun. No endurance when Christianity becomes costly. Kunyari doon, na-persecute ka na, ay ayoko na ng Christianity. Ayoko na maging follower ni Jesus Christ. Nag-share ako ng gospel, sinigawan ako, tinaboy nila ako, ayoko na. And quickly offended by hard teachings or suffering. May mahirap na teaching, may mabigat na teaching, ay ayoko na. May suffering na pinagdadaanan, ay ayoko na. Yun po yung shallow heart. Pero sabi ni John MacArthur, and I quote, perseverance marks genuine saving faith. If you continue in my word, Jesus told some who profess faith in him, then you are truly my disciples of mine, in John 8:31. Paul wrote to the Colossians that those who have been reconciled to God will continue in the faith firmly established and steadfast and not moved away from the hope of the gospel. Colossians 1:23. The writer of Hebrews reminded his readers, we have become partakers of Christ if we hold fast the beginning of our assurance firm until the end. So makikita natin, true faith will persevere. Magpapatuloy siya. Joy or emotional response are not true marker of salvation. Pwede naman po talagang may joy. But most of the time, hindi lamang po dapat tayo nakadepende doon sa joy na meron tayo because sometimes it will deceive us. Kaya nga sabi ni John MacArthur, when tests and trials come, they reveal whether faith is real or superficial. The same trials that perfect righteousness in believers harden unbelievers in their sin. The same lang eh. Kapag isang believer ka talaga, yung trials mo, it will help you to grow more in Christ. Okay? Para the same trials na pinagdadaanan, kung hindi ka tunay na mananampalataya, same trials lamang din, pero sila ay nalalayo. So, in application, when troubles come, does your faith deepen or does it disappear? Verse 14, soil number 3, the thorns, the distracted heart. Sabi ni Jesus, sila na nakapakinig ng salita ng Diyos, nagpatuloy na tinanggap naman ang salita, hindi katulad ng hard heart na hindi nagkaroon ng lugar sa puso niya ang salita ng Diyos. Ito ay parang may naitanim pero nasubok ito ng mundo. So medyo mas malalim ng konti yung inabot ng pagtatanim na ito. Paano ito nasubok? Sabi nga, as they go on their way, they are choked by the cares and riches and pleasures of life and their fruit does not mature. Okay naman sasabihin nila ang gospel, alam ko yan, pero dahil ang puso nila ay makamundo, nadala sila nito at hindi na nagpatuloy sa salita ng Diyos. Yung word na cares means merimenai in Greek, okay, means anxieties, worries of life. So nakapakinig sila ng gospel pero because of the worries of life, anxieties na meron ang mundong ito, which kunyari daw trabaho, family, health, or finances man ito yung naghinder para sila ay magpatuloy sa Panginoon. May trabaho ko eh. Yung family ko mas importante eh. O kaya, palagi ko nangihina. O kaya, may pangangailangan kami, kailangan ko pang magtrabaho pag Sunday. Yung cares ng mundo, nadadala sila na ito at kanilang ipinagpapalit ito sa pagsunod kay Kristo Jesus. Yung pangalawa is the riches. Okay? Wealth and possessions. Sabi sa Matthew 13:22, the deceitfulness of riches choke the word. Riches deceives, kaya marami ang nalalayo sa gospel dahil ang tingin ng marami, mas mahalaga ang kumikita kaysa sa pananampalataya. So be very careful. Ang pag nandito ba kayo sa church, ang nasa isip nyo, pera? Sana hindi naman, ano? Sayang yung mga oras ko. Kaya nga iba, hindi sila hindi sila, Sunday, kailangan ko mag-open ng business, kailangan ko ganito. But it's not about riches. It should be always your desire to know the Lord and build your relationship with Him. Lastly is the pleasures of life. Sensual enjoyment or entertainment. Okay? Mas masarap manood ng TV o kaya ng internet. Maaari din na nandito ka sa church pero nagpi-Facebook lang pala. So pleasures of life.
Alam mo, yung parang ang mundo mo, yung mga gusto mo lamang at hindi yung kagustuhan ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Ito siguro yung mas appealing actually sa maraming tao, yung pleasures of life. Pursuit of comfort and amusement. Hindi nila habol actually yung yumaman, pero ang gusto ko lang yung gusto ko. Ayoko mag-church. Actually, tayo nga yung isa sa pinakamaiksing service. Kasi 1.5 hour lang tayo eh. Matagal na yung 11:45. Yung ibang services, around 2 hours talaga. Minsan nga, yung iba 3 hours or 2.5 hours. Kaya nga minsan kataka ko, short lang naman yung service namin. Para ayaw nilang 1.5 hours lamang. Kasi nga, mas may gusto silang bagay na gusto nilang gawin. Siguro magandang example dito, yung rich young ruler. Okay? Yung sa riches and pleasures of life, kung atin titignan in Mark chapter 10, verse 17 to 26. Siguro basahin ko lamang para magkaroon tayo ng idea, especially about riches. And as he was setting out on his journey, a man ran up and knelt before him and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" And Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good except God alone. You know the commandments. Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and mother." And he said to him, "Teacher, all this I have kept from my youth." And Jesus, looking at him, loved him and said to him, "You lack one thing. Sell all that you have and give to the poor, and you will have treasures in heaven. And come, follow me." Disheartened by the saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. So, ibig sabihin, it's not just yung, yung love for money, pero yung priority. Hindi ko mabibigay sa iyo, Jesus, ang ikaw ang una sa lahat. Kasi ang pinakamahalaga sa akin ay ang aking possession. And then verse 23, and Jesus looked around and said to his disciples, "How difficult it will be for those who have wealth to enter the kingdom of God." And the disciples were amazed at his words. But Jesus said to them again, "Children, how difficult it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God." They were exceedingly astonished and said to him, "Then who can be saved?" Actually, ang kasagutan, with man, it is impossible, but with God, nothing is impossible. Mahalaga na makita po natin na hindi talaga sa sarili nating kakayanan tayo maliligtas, kung hindi sa biyaya lamang ng Panginoon. Dito ay paalala para sa mga mayayaman na ang mundo, it chokes the gospel message. Kaya nga may panawagan tayo in 1 John, do not love the world. In application, what competes for the attention that belongs to God's Word? Ito ba'y pera? Ito ba'y trabaho? Yung phone ba ninyo? Yung worries ba ninyo? O yung pursuit ninyo ng comfort? Ano yung naghihinder sa gospel na inyo itong maunawaan at tanggapin? Siyempre, everything is by grace. Then pray to God. Lord, parang hindi po talaga ganun kahalaga ang gospel. Lord, tulungan niyo po ako na maunawaan at tunay na makilala si Kristo Jesus. And then last soil, verse 15, soil number 4, the good soil, the fruitful heart. Dito malinaw ang description na ibinigay ni Jesus. Okay? At merong 4 na characteristics ang isang tunay na kinig ng gospel. Okay? Kasi mababasa natin ito. For as for that in the good soil, they are those who, hearing the word, hold it fast, honest and good heart, bear fruit with patience. Okay? Here's meaning mayroong attentive reception. Pinakinggan mabuti at iniintindi at nagpapakumbaba. Ano yun, nakikinig ka, tapos prayerful ka na, Lord, ako ito, kailangan ko maunawaan ito. Ito yung mga bagay na nais mong matutunan ko ngayong oras na ito. So nakikinig siya ng mabuti. Not only that, he holds fast. Yung message, it retains. At yung tao, talagang tunay na napangahawakan nung mensahe, ng salita ng Panginoon. At pinangahawakan niya ang katotohanan at hindi niya ito binibitiwan. Kung meron siyang natutunan na salita ng Panginoon at kanyang pinanghawakan ito at kanyang pinakinggan mabuti. Hindi lang siya nakinig, pero pinanghawakan niya. At nag-respond siya ng tama doon.
Siguro na-experience nyo yun, ano? Kung naging Christian kayo, especially for those who have come to faith, na, oo nga, napaka-importante nito. At alam mo yun, hindi na maalis sa puso mo, convicted ka na ng sin, convicted ka na ng truth, at ninanais mo na tunay panghawakan si Kristo Jesus bilang iyong pag-asa. And then, with an honest and good heart, kanyang tinanggap ang message with sincerity. Alam mo, hindi siya pakitang tao, kundi tunay na kinilala ang katotohanan ng gospel. And then lastly, it bears fruit. Bear fruit with patience, steadfast endurance. Even when trials come, nagpapatuloy at nagtitiwala sa Diyos. Nagpapatuloy sa kanyang pananampalataya at hindi katulad ng tatlong nauna. Sa biyaya na maunawaan ang gospel, ito ay nagbunga. May pagbabagong hatid sa kanyang buhay at ang banal na espiritu ay kumikilos sa kanya at tunay na nagbe-bear fruit. So kung ikaw, napakinggan mo yung gospel, pinakinggan mo ito, pinanghawakan mo ito, sincere ka nung itong napakinggan at tunay mo siyang pinanampalatayanan, makikita ngayon ito sa iyong buhay. So when you hear the message of the gospel, nagbunga nga ba ito? Meron bang pagbabago sa buhay mo? Meron bang karakter ni Jesus na nakikita na sa iyong lakad ngayon bilang isang mananampalataya? At ang tuon mo ngayon ay ang pagbibigay kalawalatian sa ating Panginoong Diyos. So ibig sabihin, yung isang tao na nakapakinig ng gospel message, nagbunga. Sila yung tunay na Kristiyano. Huwag niyo sabihin, ay Brother Jay, ako yung pangatlo ah. Nasa mundo pa lang ulit ako. Pero babalik din ako. Hindi po, yung tatlong soil, no salvation yun. Walang salvation yun. Tanging may salvation lamang ay yung panghuli. Kasi dapat may evidence of salvation. It bears fruit. Lumalago kay Kristo, nagbabahagi ng mabuting balita. Alam mo, may tunay na pag-ibig sa Kanya. Siguro magandang example nga dito, actually, yung mga Bereans in Acts 17. They received the word eagerly, and then they examined the scriptures daily. Inaaral talaga nila. They believed, they heard, they held fast, and bore fruit. Naging tunay silang mananampalataya. In comparison with the other soils, unlike the path, yung una pong soil, they believe and are saved. Okay? Yung unang path po, wala pong salvation sa kanila. Unlike the rock, yung fourth soil, makikita natin, nagkaroon po sila ng root at nag-endure ng testing. Unlike nung pangatlo na nandun sa thorns, okay, they bear mature fruit. So malaki po yung difference nung, alam mo yun, yung good heart talaga, na fruitful heart, na nakatanggap ng message. So ang tatlong nauna ay paalala na walang kaligtasan sa kanilang pakikinig ng salita ng Diyos. Ang tanging tunay na may hatid ng kaligtasan ay ang puso na nagpapakumbaba, pinangahawakan ang katotohanan at nagbubunga. Meron bang evidence? As a question, is there evidence of spiritual growth in your life after hearing the gospel of Jesus Christ? So anong soil ka dito? Kasi kailangan ma-divide na eh. At dito dinidivide ni Jesus Christ dun sa kanyang parable, yung mga taong ito. Siyempre, nung napapakinggan ito ng mga Hudyo at that time, ano nga bang soil ako dito? Ako ba yung una, yung pangalawa, pangatlo? O ako nga ba yung pang-apat? Hard soil ba? Shallow soil? Thorny soil? Or good soil? Anong pusong meron ka? Hard heart? Shallow heart? Distracted heart? O fruitful heart? Huwag yung sabihin na, Brother Jay, shallow pa lang ako ha. O kaya, distracted heart ako. So kung ganun po yung heart ninyo, ibig sabihin, hindi nyo talaga tunay na binigyang pag-unawa ang mabuting balita. Dahil ang tunay na puso, ito'y hahawakan ng ating Panginoong Jesus, kanyang babaguhin. Di ba nga sabi nga, I'll put a new heart, I'll put off the heart of stone, and will put a heart of flesh. Di ba? Babaguhin ng Diyos ang ating mga puso upang itong bagong puso na ibinigay sa atin ay tunay na magbunga, magpasakop sa ating Panginoong Diyos at magbigay ng kalawalatian sa kanyang pangalan.
So maganda na inyong suriin ang inyong mga puso ngayon at bigyang kahalagahan ang mensahe ng mabuting balita. Let us pray. Lord, thank you, Lord God, for your word. Thank you for allowing us, Lord, na maaral po ang parable of the sower ng mas malinaw pa, Panginoon Ama. At nawa tunay na suriin po ng bawat isa ang kanilang mga puso. Kung paano nga po ba sila, O Diyos, na tumugon sa mensahe ng mabuting balita kung ang bawat isa nga ba ay tunay na tumugon, Panginoon Ama, ng may pusong nagpapakumbaba at nagdanais, Panginoon Ama, na tunay na kilalanin si Kristo bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon Ama, dahil hindi po kayo nagkukulang sa inyong pong paalala, hindi po kayo nagkukulang sa inyong pagtawag sa kaligtasan, at hindi din po kayo nagkukulang sa pag-encourage. Kung kami nga po ay tunay na mananampalataya na, ito'y biyaya po ninyo sa amin. At kami ay naririto upang magpuri, magpasalamat, dahil ginawa po ninyo ang aming mga puso na maging malambot at tunay na sa inyong biyaya matanggap ang mensahe at panawagan ng kaligtasan ni Kristo Jesus. Ito'y biyaya po ninyo. Hindi dahil kami ay may mas malinis at mabuting puso, hindi po. Lahat ng tao ay pantay-pantay lamang. Lahat kami ay nasa kadiliman, lahat kami ay makasalanan. But out of your mercy and grace, I pray, Lord, na ang bawat isa na naririto ngayon sa church po na ito, ay tunay po ninyong palambutin ang kanilang mga puso at tunay kanilang makilala si Kristo Jesus. Manampalataya sa Kanya, kilalanin ang kanilang mga kasalanan, i-confess ito at kanilang i-repent, Panginoon, at tunay na kayo ang kanilang sundin at gawing hari ng kanilang buhay. Merong pag-asa sa bawat pagkakataon at ito ay pag-asa ng kaligtasan muli ngayon. Kayo muli, O Diyos, ay nananawagan na ang bawat isa ay kanila pong tignan ang kanilang mga puso. At nawa, makita din po ng bawat isa na ang panawagan ng kaligtasan ay ngayon na hindi po nila ito ipagpaliban, Panginoon Ama, kundi panghawakan po nila ang kagandahan ng mabuting balita na inyo pong patuloy na itinuturo sa aming lahat. Thank you, Lord God, once again for the Lord Jesus Christ, for teaching us, Lord God, about this important reminder. In Jesus' name we pray. Amen and